Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at nais ko po kayong batiin ng isang Happy Friday. Yan, Happy Friday po everyone. At alam ko po kayo'y maligayang maligaya dahil December na. Alam niyo na po yun kung bakit masaya ang bawat isa. And alam ko po na sa pagpapalaman o pagsubok ay kayo'y naririto upang makapakinig ng salita ng Diyos at ating pong uunahin ang gawain para sa Panginoon. At binabati ko po ang lahat ng nanonood sa gabing ito ng ating Friday devotion ng Happy Friday and unang Friday po ng buwan ng December. So ang ating pong tema this month of December is getting up through the storms of life. Alam niyo naman po na alam ko batid nyo na itong mga nakaraan marami tayong napagdaan ng bagyo. Literal po na bagyo. Binagyo po ang ating bansa, ang bansang Pilipinas. Kaya nasa na tayo getting up stage na sa pagbangon na matapos ang kalamidad, matapos ang bagyo, matapos ang mga napagdaanan natin nung tayo nasalanta ng bagyo or yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas, no? So, ganun din itong tema natin ngayon. Hindi man po siya literal na storm or bagyo, but it is getting up through the storms of life. Ang pagbangon, matapos or habang or bago, before, during, or after man yan ng bagyo ng buhay, ay patuloy tayong tatayo, patuloy tayong babangon, at patuloy tayong magpapatuloy sa ating mga buhay. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay pumikit at sumandaling manalangin. Hallelujah, Jesus, purihin ka, Panginoon, dakilain ka sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa oras na ito, sa lahat po ng nakikinig, sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Aking pong panalangin ay sila'y pagpalain mo, Panginoon, na ang mensaheng ito, Lord God, ay maging kalakasan, Panginoon, kagalingan, O Diyos, at maging paalala rin, Panginoon, sa mga nanghihina, Lord God. Sila'y mapapalakas ng iyong mga salita, Panginoon. Sila'y maa-uplift at magkakaroon ng motivation na bumangon, Panginoon, sa kahit anumang storms ng kanilang mga buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong mensahe sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yun po. Happy Friday ulit. Tayo po yung magsimula ng sa ating tema, Getting Up Through the Storms of Life. So, ang aking pong introduction, nais ko pong basahin ito sa inyo. So, nakikita nyo po sa inyong mga screen that the storms are part of our life. Na, alam nyo po yung mga hirap sa ating buhay ay parte talaga ng buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano. No? Talagang dumadating tayo sa panahon na nahihirapan tayo, panahon na tayo'y nako-confuse, panahon na tayo'y emotional, di ba? Na meron ring financial pressure, broken relationship, no? Yung tayo mga namatayan ng mahal sa buhay, o kaya yung panahon na we feel that we are really helpless. We are really hopeless, no? Dadating talaga tayo mga kapatid sa ganong stage ng buhay natin. But these storms are often coming or dumadating siya sa buhay natin na walang warning. Wala po talagang warning yan, no? Buti pa nga po yung bagyo, minsan na nape-predict natin, ano yung way niya, saan siya patungo, pa-east ba siya, pa-west, or kung saan man, di ba? Minsan na yan ng mga weather forecaster or yung mga professional tungkol sa ganun. Pero yung storms ng buhay ng isang tao, minsan hindi natin yan nape-predict no? Dumadating siya without warning. Shaking yung confidence natin, bumababa, saka ito yung pinaka-reality sa lahat na kapag dumadating tayo sa storms ng buhay natin, nakaka-drain siya ng lakas, no? Yung nanghihina ka na, wala kang gana sa lahat, ayaw mo nang magsimba, ayaw mo na munang mag-fellowship, kasi ito yung nararanasan mo, no?
bigla-bigla ka na lang na nung nakaraan nag-church pa siya, bigla na lang siyang wala the next Sunday. Kasi gano'n yung storms ng buhay natin, dumadating siya without warning. Kaya kailangan mas maging malakas tayo, mas maging matatag tayo na kahit kailanman dumating yung storm sa buhay natin, ay kaya nating magpatuloy, kaya nating tumayo. At minsan, nagwo-wonder tayo, alam ko mga kapatid nagwo-wonder kayo, Lord, makakabangon pa ba ako ulit? Makakapagsimula pa ba ako ulit? 'Di ba? Gaya nga po ng favorite quote ng ating Pastor Dante, 'di ba? Falling down is an accident, no? Yung madapa ka, aksidente ang lahat, but staying down is your choice, no? Is a choice. So kung mananatili kang lugmok, kapatid, dahil nandun ka sa storm ng buhay mo, ay choice mo yon kung babangon ka o gusto mo na lang manatili na ikay nakatumba. So, at sa ating pong key verse sa chapter 107 verse 29, sabi po dito, He made the storm be still, and the waves of the sea were hushed. No? So, etong Psalms chapter 107 verse 29, binibigyan po tayo nito ng hope, no? Love, joy, hope. Hindi po, hope lang. Binibigyan tayo ng hope. Pero yung love at joy ay binibigay rin sa atin ng Panginoon. Before, during, or after man ng storm ng buhay natin. So, sinasabi po dito na si Lord kayang patigilin ang kahit anuman na bagyo sa buhay natin. Hindi man maiiwasan na magkaroon ng bagyo, no? Hindi man i-allow ng Panginoon na walang challenges sa buhay mo. Meron at meron talaga. Pero one thing na maa-assure ang bawat isa sa atin, that even through the challenges, through the difficulties, God is with you. God overrules every storm in your life, no? Hindi niya lang papanoorin na malunod ka sa lakas ng alon, but God will command the waves to stop or to calm, no? Kayang gawin niyo ng Panginoon because nothing is impossible to God. No, yung napakalaking alon ng kala mo malulunod ka na, yung alon or yung problema na kala mo malulugmok ka na, lahat yon kayang pahintuin, kayang pakalmahin ng Panginoon. And kahit gaano man kalakas, kahit gaano man kalalim yung bagyo or yung alon na hahampas sa buhay natin, God has control in it. Amen po. Your storm is not stronger than our Savior, no? Yung mga hirap na nararanasan natin ay walang-wala po yun sa kayang gawin ng ating Panginoon, no? And ito pong devotional message natin ngayon, bago po tayo dumiretso dun sa ating pinaka-main points, ito po ay pawang paalala lamang. Kasi alam ko naman po na kayo po sa mga nanonood sa atin, baka nga po mas marami pa kayong na naranasan na storms or mga difficulties sa buhay. Iba-iba po tayo ng mga napagdaanan. Baka maaari yun sa inyo po ay mas marami, mas malalim. Pero ito pong devotion na ito ay reminder sa bawat isa sa atin na kahit iba-iba man po tayo ng mga napagdaanan sa buhay, kayang-kaya po nating tumayo. You can get up. Not because malakas ka, malakas yung mental health mo, malakas yung pananampalataya mo, malakas yung loob mo. Hindi po ganon. Not because you are strong, but because God is with you. God is for you. Di ba sabi nga po sa kanta, if God is for me, who can be against me? Di ba? No? So God is for you and God speaks into your storm. Di ba? Sabi nga dun sa Psalms, the waves of the sea were hushed. Isang command lang ng Panginoon, lahat yan kakalma. Amen po. So,
tayo po'y magpatuloy na sa ating point. So, meron lang po akong 3 point sa gabing ito na nais ko pong baunin natin ng bawat isa sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Yes po, araw-araw. Kasi araw-araw po may battle, araw-araw may storm, araw-araw may difficulties, araw-araw may challenges. Kaya po araw-araw po natin sana ito na baunin, no? So, eto po, 3 reminders in every day of our life. So, ayun po, alam ko naman po, alam na natin no, kung paano tayo magko-cope up sa bawat difficulty ng buhay natin. Pero, ano lang po to, gentle reminder. Yan. So, unang point po, point number 1 is, God is with you in the storm. Alam ko pong masasabi nyo na, alam ko na yan, nakasama ko naman ng Lord, kasama natin ang Diyos. Di ako malulunod, di ako masusunod, kasama natin ang Diyos, di ba? No, alam ko po, alam nyo na yan, nakasama natin ang Diyos. But this is just a gentle reminder na baka kailangan lang po ng bawat isa sa atin na konting tapik, konting paalala na kasama mo ang Panginoon. Baka ngayon, habang nanonood ka, may mga isipin ka pa, no? So, it's a reminder po sa bawat isa. At nais ko pong i-share itong verse na to. Isaiah chapter 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. No? Minsan pagka may problema po tayo, alam ko, hindi lang ako yung ganito. No na-feel nyo that you are alone. Kahit may kasama kayo sa bahay, kahit meron kayong mga magulang, meron kayong partner, may mga anak kayo. Pero minsan pag dumadating tayo sa punto ng buhay natin na nahihirapan tayo, nagsiself-pity tayo na mag-isa na lang ako na lang laging bumabattle sa problema ko. Yun yung pinaparamdam sa atin ng storms ng buhay natin. But, hindi naman talaga mawawala yung problema sa buhay. Pero, God promised His presence through the storm, no? So, kahit meron kang problema, kahit meron ka na pagdadaanan, ang lagi mo lang tatandaan yung promise sa'yo ni Lord na kahit saan ka mapunta, kahit sa anong maranasan mo, He is with you. His presence is with you in every storm, in every chances, no? Kasama mo si Lord, no? God is with you in the storm. Hindi lang pinapanood ng Panginoon na mag-struggle ka. Minsan, may kanta nga po yun, natutulog ba ang Diyos? Di ba? Hindi pinapanood lang Panginoon or hindi hinahayaan ng Panginoon na mahirapan ka lang. Or ayaw nga ng Panginoon na nahihirapan ka eh. Jesus is not distant. He is not silent, no? He is with you, kapatid. Holding you, guiding you, and giving you strength. Hindi mo lang makita kasi nabablind ka ng mga problema mo eh. Pero, andun ang Panginoon, hindi tahimik si Lord. Alam mo kung bakit feeling mo tahimik si Lord? Feeling mo silent ang Panginoon. Minsan, feeling mo malayo siya. Because your ears, your eyes, your mind are covered by your feelings na mag-isa ka lang. Your emotions are covered by the problems. Kaya, minsan yung tenga mo parang may nakasalpak na na bills. Alam niyo po yun. Parang papel na nakaganyan. Kasi, ayun yung mo na po-focus mo. No? Kaya parang yung bills mo nakasalpak dito, yung yung problema mo sa kabila nandito, no? Yung sakit mo andito, naka-cover sa eyes mo, na dapat yung mata mo ay nakikita kung ano yung gagawin ng Panginoon sa'yo. Ganun yun minsan, nahihinder ka. Pero, God is not distant, God is not silent, but God is with you, kapatid. So, parang lang po yan, yung magulang na hindi nila bibitawan yung kamay ng kanilang anak kapag nagsisimula pa lang silang maglakad, 'di ba? Ganon din ang Panginoon. God is even holding you tighter, lalo na kapag ka
overwhelming na lahat sa'yo. Alam niyo po ba yung feeling na na-o-overwhelm kayo, yung parang gano'n? 'Di ba, yung na-o-overwhelm ka na sa lahat na patong-patong na parang gusto mo lang sabihin, ano, slow down muna, isa-isa lang. Yun yung parang isang bagsakan 'no, alam niyo po yung labahin na isang bagsakan? 'Di ba overwhelming po yun kumpara pagka linggo-linggo ka naglalaba na parang, kalmado lang o kaya every 3 days ka naglalaba 'no. Pero pagka isang buwan yung labahan mo overwhelming po yun, parang gano'n. Sana po nage-gets niyo 'no. You may feel a little bit or hindi nga lang a little bit, pero you may feel pressure kapagka, may gano'n kang nararanasan. But, lagi mo tatandaan na hindi ka naman ina-abandon or inaabandonan ng Panginoon. So, ang message po dito sa God is with you in every storm, that kapagka yung heart mo ay nagte-tremble, minsan naiiyak ka na lang bigla, wala ka ng masabi, tutulo na lang yung luha mo, tapos hindi mo alam kung paano mo tatagpi-tagpiin yung mga problemang talagang hindi mo na alam kung saan mo kukunin o saan ka palalagay, 'no? Yun yung ano, mahirap yung hindi ka na mapalagay sa araw-araw mong buhay. So ito reminder po sa bawat isa na God's presence surround you, and hindi mo man ma-feel na strong ka ngayon, but yung presence ng Panginoon ay paunti-unti na makakaramdam ka ng strength dahil sa Panginoon. So, wag niyo po hayaan na ma-blind kayo ng kung ano mang nararanasan niyo sa buhay, no? Minsan dahil ito yung problema, nakaganyan, naka-cover na sa eyes mo o kaya yung mga problems mo naka-cover na sa ears mo, hindi mo na marinig yung mensahe sa'yo ng Panginoon, hindi mo na makita kung ano yung plano sa'yo ng Panginoon. Kaya wag mong hayaan na gano'n ang mangyari, kapatid. So, open your eyes, Lord. Open my eyes, Lord. No? I want to see you. 'Di ba? I want to hear you. Yun po ang ating naisin sa ating buhay. So, point number 2. Another reminder, God speaks peace over your chaos. God speaks peace over your chaos. No, sabi po sa Mark chapter 4 verse 39, He rebuked the wind and said to the waves, "Quiet and be still." Nire-rebuke ng Panginoon ang malalakas na hangin, ang malalaking mga alon, at dahil doon, kaya rin ng Panginoon na i-command lahat ng anumang gawa ng kaaway sa buhay mo, kapatid. Tandaan mo yan. Kaya ngayon, kung habang ngayon nakikinig ka, tapos ang bigat ng pakiramdam mo, i-rebuke mo kung ano man yung nararanasan mo. At makikita mo na God is working in your life. So, ito po nais ko ding i-share yung sa mga disipulo ng Panginoon. So, excuse me. Sabi po dito, yung mga disipulo ng Panginoon, nung nakasakay sila sa isang bangka, no? Tapos napakalakas nung bagyo. The storm was too much for them, no? Yung umaalog na yung kanilang sinasakyan, malakas yung alon, malakas yung ulan, malakas yung hangin. But it's not too much for God, no? Pag kinumand ng Panginoon yan, lahat yung raging waters na yan ay mag-o-obey sa Panginoon. Baka nga si Lord, no, parang natutulog lang siya doon, tas sila nagpapanik na, no? Meron po ba kayong kaibigan na ganun? Lahat nagpapanik na, tas siya, nonchalant. Kasi alam niya na ayos lang yan. Si Lord ang bahala. Sa atin po sa church, no, iba-iba po tayo ng personality. Meron po sa atin mga OA, meron talagang na maiingay, meron ding nonchalant na, pero ayun po yung pang-balance no, na kahit merong mga ganong tao ay nababalance tayo.
Meron nagpapakalma, "Brother, kalma ka lang, okey lang 'yan, God is with you, malalagpasan mo rin 'yan." Meron namang mga OA 'no, yung malalakas yung tumawa, sample lang po 'yun. Pero si Lord kasi kalmado siya kasi alam niya yung kaya niyang gawin. So, kapag kilala mo ang Panginoon at alam mo kung anong kayang gawin ng Panginoon, makakalma ka rin. Kaya ang tanong kapatid, kilala mo ba ang Panginoon? Alam mo ba kung anong kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo? Then kung ang sagot mo right now, yes, then alam mong kayang pakalmahin ng Panginoon kung ano man yung storm sa buhay mo. Amen po ba? Comment nga po kayo ng amen. So, God calms the storm around you. But many times, hindi man niya unahing kalmahin yung mga problema mo sa buhay. Hindi naman agad yan may sagot eh. Hindi agad yan mapapakalma yung mga problema mo sa buhay. Pero ang unang pakakalmahin ng Panginoon ay yung storm inside you. Yung nasa puso mo kasi yan yung yan yung unang umaatake sa iyo, yung sa utak mo. So, ang una mo nang pinapakalma ng Panginoon, ikaw. Kapatid, God calms you first. God calms your storm inside you. No? Ikaw muna. Sabi ni Lord, kalma lang anak. No? Kinakalma ka niya. Bago niya kalmahin yung mga challenges sa buhay mo, ikaw muna ang kumalma. Diba? Kalma. Yan ang sabi ng Panginoon, kumalma ka anak. You may not see your situation change immediately. Hindi man agad-agad makikita mo na nagbabago yung sitwasyon mo. But, God is calming your fears. Ikaw muna, yung nasa loob mo muna. Yun ang kinakalma ng Panginoon. Para pagkalmado ka na, kaya mo nang harapin yung dapat mong harapin sa buhay mo. No? Pagkalmado na yung storm sa inside you, kaya mo nang humarap dun sa sitwasyon na natatakot ka. Diba? So, ikaw muna, kapatid, ikaw muna ang nais i-calm ng Panginoon. Yung chaos sa utak mo, yung chaos sa puso mo, yun muna yung gustong alisin ng Panginoon para kaya mo nang humarap dun sa kinakatakutan mong sitwasyon. Amen po? So, your anxieties and your heart, no? Yun muna yung gustong i-ready ni Lord. And ang peace ng Panginoon, hindi nakadepende sa circumstances lang. Nakadepende yon sa kanyang authority. Dahil over anything else sa buhay natin, it is on God's authority. No? Pag inalaw ng Panginoon na mawala na yung depression mo, pag mawala na yung nararanasan mo sa buhay mo, every fear you feel, bawat takot na nararamdaman mo kapatid, every thought na yung mga iniisip mo kada gabi na hindi ka na makatulog, no? God has authority in it. Yung every worry na aalis na yung joy mo sa puso mo, God has authority in it. Kaya ang gusto muna ng Panginoon, alisin yung fear na yun. Sa'yo muna magsisimula bago dun sa sitwasyon na meron ka. Ikaw muna, mahal ka ng Panginoon eh, kaya inuuna ka niya. Hindi niya inuuna yung problema na haharapin mo, uunahin ka niya. Ikaw, yung puso mo, yung spirit mo, yung mind mo, yun ang gusto ng Panginoon. Jesus has authority over them all. Lagi mo yan tandaan. Kung ikaw may sakit ka ngayon, yan yung iniisip mo. Yan muna ang uunahin ni Lord. Kung ano yung nasa loob mo ngayon, kung iniisip mo yung mga bukol mo, iniisip mo yung sakit mo, yan ang uunahin ng Panginoon. At kapag handa ka na harapin yan, yung battle na yan, everything will be still. Everything must obey God. Yung sakit mo, yung mga utang mo, di ba? Yan yung ngayon eh. Yung mga kagalit mo, at marami pang iba na battle natin sa buhay natin. At ang message po nitong point number 2 is to let God's voice louder than the storm. Louder and louder.
louder. You're gonna hear your faces roar. Di ba? Alam niyo po ba yan? Up from the ashes, was in a rise. Ano po yun eh? Ang title nun. I-ano ko po sa inyo yung title nun. Maganda po yung kanta na yun. And, pangalawa pong message is, let His peace be stronger than your fear. Pangatlo po, let His presence be your anchor when everything feels unstable. Last is, let God calm the storm inside you. Yun muna. Diba? Para makaharap ka dun sa kinakatakutan mo. So, yung point number 2, God speaks peace over chaos. And point number 3, ayan, nasa last point na po tayo. Storms shape you, not break you. So, minsan, naisip nyo na po ba kung wala tayong mga challenges or problema? Excuse me po. Challenges or problema sa buhay natin. Tingin nyo po ba mag-i-improve tayo or magiging better tayo bilang isang Kristiyano? Sa tingin nyo po. Kung tayo po ay hindi nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, tingin nyo po ba mag-e-effort pa tayo to go to church, to have fellowship, kung lagi lang masaya yung buhay natin araw-araw? Yung parang wala na tayong ibang kailangan. Kasi masaya naman na tayo. Wala na tayong kailangan hingiin. I have 1 million or 1 trillion. Diba? You have complete family. You have good relationship with others. You have a lot of money. You're healthy. Diba? Isipin po natin yun kung ganun, no? Maalala nyo pa kaya si Lord? Maaalala pa kaya natin si Lord? If everything is perfect, baka hindi. Diba? Kasi minsan, the reality is, we only remember God when we need something. Natamaan po ba kayo? Diba? We only remember God when we need something. When we want something. Parang Lord, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Hindi na Panginoon eh. Panginoon. At wag po sana yun yung maging reality. Bilang tayo po mga Kristiyano, wag po natin gawing norm yun. Norm is like normal. Wag natin gawing normal yun. Kasi lalapit tayo sa Panginoon kahit okay ang lahat. Kahit tayo may pagpapala, lalapit tayo sa Panginoon. Hindi lang sa panahon na nahihirapan tayo, mga kapatid. So, lagi po natin isipin that kung ngayon, kapatid, meron ka nararanasan, then, the storm shape you. Meron akong pagsubok, okay. Okay, kasama ko si Lord. Meron akong pinagdadaanan, okay. Malalagpasan ko to. Kasi nandyan si Lord. Diba? Sana ganun. And, point number 3, the storm shape you, not break you. Mas nag-i-improve ka nga eh. Mas nagiging better person ka nga eh pag nakakaranas ka ng mga difficulty sa buhay. Sabi po sa Romans chapter 5 verses 3 to 4, suffering produces perseverance, and perseverance to character, and character to hope. So, kapag ka nahihirapan ka pala, kapatid, nagpe-persevere ka, di ba? Nagsusumikap ka, nagtatrabaho ka para makabayad ka ng utang. E-effort ka para makipagbati na sa'yo yung kaalitan mo. Di ba? Nag-e-effort ka para sagutin ka na ng nililigawan mo. Di ba? Minsan, ganun talaga ang reality. When you are suffering, then you are being perseverance or nagpe-persevere ka, nagpupursige ka para magkaroon ka nung nais mong gusto or may maayos ka, 'di ba? So pag nagsasuffer ka, nagpe-persevere ka. At pag nagpe-persevere ka, nagsusumikap kang mag-practice. Kasi hindi ka magaling tumugtog eh. 'Di ba? Yun yung mo, nahihirapan ka pero gusto mo magpagamit sa Panginoon. Then you persevere, you practice.
then eventually, nagiging character yon. Character mo na ah, ikaw ay perseverant na mag-practice, gumagaling ka, 'di ba? So hindi ka gandahan yung boses mo. You practice, gumaganda, 'di ba? Kaya nga may voice lesson. So nagpe-persevere tayo. Then nagiging character na natin 'yon sa life natin, no? Nagiging mas masipag ka, nagiging mas masunurin ka, nagiging mas nagiging soft ka. Minsan sa buhay ngayon, sabi nila dapat lagi ka lang matigas ka, parang ganun kasi masyado ng masama yung mundo. Yun yung sabi nila eh. Pero minsan kailangan mo rin ng softness sa buhay. Kasi baka minsan yung mga nakakaharap mo sobrang top na ng ibang tao sa kanila, tapos pagdating sa'yo, top ka pa rin sa kanila. Minsan kailangan mo rin maging soft, 'di ba? I-balance mo naman, 'wag ka naman sobrang bato, pusong bato yarn, 'di ba? I-balance naman. So, anyway, ayun po. Pag tayo nagpe-persevere, nagiging character na natin yun. And when we have that character, we also have that hope na minsan kahit ma-destroy ka, nade-destroy ka naman talaga ng ng storm, 'di ba? Yung pagka binabagyo tayo, minsan nililipad yung mga bubong natin, no? Nasisira yung mga gamit natin kasi ganun talaga pag dumadating tayo sa storm ng life. But the storm develops us. Mae-expose man yung weakness natin, 'di ba? Pag dumadating yung problema, na-expose talaga yung weakness natin na para tayong nana na parang ang lahat masakit. Lahat masakit, no? Na-expose yung weakness mo. But when you hug or embrace your weakness, you can also see your strength, no? Temporary lang naman yun eh. Pero yung kung ano yung kayang gawin ni Lord sa life mo after the storm, that is eternal naman. And ito yung gustong ituro sa atin ng storm ng buhay natin. The storms of life wants us to learn na hindi naman dumadating ito para lang wasakin ka. Dumadating ito para matuto kang tumayo, matuto kang lumaban, matuto kang magpakatatag, matuto kang maging soft, matuto kang maging weak, para makita mo rin kung ano yung strength mo. Diba? So the storms of life wants us to learn how to pray deeper. Manalangin po tayo mga kapatid. Diba? Pagka tayo, naranasan nyo na po ba yung may bumubulong sa inyo sa sobrang dami yung isipin? Na parang, parang, yung sarili mong utak ay may sariling conversation sila. Sumasagot yung self mo. Naranasan nyo na po ba yun? Pero, karamihan po sa mga stress, and normally, lahat po ng sakit nagsisimula sa stress, maniwala po kayo. Kaya tayo po yung manalangin. So, pray deeper. No? Pangalawa po is to trust God stronger. No? Mas magtiwala ka sa Panginoon. Pangatlo po is to depend more on God and not on yourself. No? Wag po laging sa sarili natin. And kasunod po is to walk in humility and faith. Ano na to, gas-gas na to, mga kapatid. Pero it's a reminder, no? Kaya nga po ito ay 3 reminders for us to bring in every day of our life, no? And lastly, to discover that your hope cannot be shaken kung meron kang strong hold. Yung malakas na kapit, malakas na pananampalataya sa Panginoon. Yung enemy kasi yun ang gusto yung ma-break ka. Yung storm gusto niya ma-break ka. Pag bumabagyo, lipad lahat. Di ba? Naranasan niyo po bang magtali ng bubong? Wag lang liparin. And yun po yung yun yung nature ng bagyo. So sa buhay natin, ang problema, yun ang nature ng problema sa buhay. Yung wasakin ka, yung manghina ka, 'di ba? Pero
may choice ka na mag-prepare, 'di ba? Pag bagyo, may choice ka mag-prepare. Sa buhay, alam naman natin na dadating ang problema, pero hindi natin alam kung kailan. Pero may choice ka na mag-prepare. Mag-prayer and fasting, manalangin ka, na i-ready ng Panginoon yung heart mo, yung mind mo sa kung ano mang darating sa buhay mo. Pagpapala man yan, or ah, problema, or ah, tawag dito, mga challenges. Yan. Ang hirap po tagalugin. Challenges. No? But, ayan, lagi nyo lang pong tatandaan na ang storm may purpose talaga. May lesson. Ang pain nakaka-produce ng something powerful sa buhay mo. Kung dati akala mo mahina ka, pero nung dumaan ka sa pagsubok na to, yun, challenges, pagsubok. Nasa dulo ng dila ko eh. So, nung dumaan ka sa pagsubok na to, at nalagpasan mo yun, dun mo na-realize na, malakas pala loob ko. Thank you, Lord, kasi malakas ang loob ko. At alam mo na nalagpasan mo yun dahil you grow through them. You grow. Oo, kapatid. Minsan hindi mo lang alam, pero you grow through that storm. Natututo ka maghanda. Natututo kang magtiwala sa Panginoon. At ito pong conclusion na nais kong iwan sa bawat isa. That, itong Psalm chapter 107 verse 29 is yung picture ng or visualization kung paano kayang i-command ng Panginoon yung mga chaos sa buhay natin. Yung mga winds, yung takot, ay mananahimik. Yung malakas na alon, na feeling mo malulunod ka na, lahat yan kakalma. Hindi nawawala ang kontrol ng Panginoon sa kahit anumang darkest moment ng buhay natin. Instead, He stepped into your storm with compassion, power, and purpose. Yan naman ang role ng Panginoon sa buhay natin eh. Palagi naman yan. Alam nyo na to mga kapatid. Pero gusto ko lang pong i-remind kayo na yung parang mga nasalanta ng bagyo, no? Hindi naman nila kayang pigilin yung pagdating ng bagyo eh. Nadapa sila, tama. Pero after ng bagyo, bumabangon sila. Maraming tumutulong sa kanilang bumangon. No? Nakikita nyo yung mga nagdadala ng relief, ng tulong, kahit anong damit, natutulugan, kumot, diba? Kasi pwedeng bumangon pagkatapos ng bagyo. And you may bend, but you will not break. You may cry. Oo, iiyak ka. Kasi nakakatakot. Lord, natatakot ako. Iiyak ka kasi parang ang hirap, 'di ba? But you will not collapse, no? Hindi ka babagsak. Because God is holding you through every wave. Sige, kung naiiyak ka, iyak mo lang. Pag wala ka nang mailuha, bangon ulit. Patuloy lang sa life. Hindi naman buong araw kang iiyak, wala nang lalabas na luha dyan, di ba? Okay lang umiyak sa Panginoon. No? Kung sa Panginoon ka iyak, okay lang. Iyak mo lang. Because with Him, you can rise again. Stronger, mas malakas, wiser, mas matalino, and more grounded in hope. You can rise again. And ang aking pong challenge sa bawat isa, na sana po baunin nyo everyday itong challenge na ito. That this week or everyday, kahit hindi lang this week, gawin nyo ng routine. Na you take time to identify ano yung isang storm sa buhay mo. Isa-isa lang kapatid, i-identify mo one storm that you want to face right now. Isa-isa lang kasi ma-overwhelm ka talaga pag sabay-sabay. Every day, you surrender it to God. Lord, I surrender everything to you. I surrender this
sickness, Panginoon, no? Surrender mo sa Panginoon. Araw-araw, kapatid. Every day, declare His presence. Lord, I surrender everything to you at alam ko, kasama kita through this challenges, Panginoon. Kasama kita, Panginoon. Habang ako'y nagpapagaling, Lord God, alam ko, i-provide mo lahat ng pangangailangan ko, financial para sa gamot, no? Declare His presence. Nandiyan ang Panginoon. Alam ko, kasama kita, Lord, no? And then, every day, remind yourself. Ito, remind mo yung sarili mo. Kasi, ito nga pong topic natin. Reminder talaga to. Reminder for everyone. So, last is every day, remind yourself. God is bigger than this storm. Lord, mas malakas ka. Mas malaki yung kaya mong gawin kaysa sa pinagdadaanan kong to. No? Yan, i-remind mo lang yung sarili mo na ganyan, every day. No? Every day, surrender it to God. Pangalawa, every day, declare His presence. And last, every day, remind yourself that God is bigger than anything. Anything. Kahit hindi lang storm ng buhay mo, o hindi lang problema sa buhay mo, anything, kahit ano pa yan, kahit ano mang pumasok sa isip mo, God is bigger than that. Because kapag kasama mo ang Panginoon, you will get up, you will rise, and your storm will bow down to His voice. Yung problema mo ang luluhod sa Panginoon. Kasi nung una, ikaw muna yung lumuhod para dun sa problemang yun. Ngayon, yung problema na yun, yung isipin na yun, ang luluhod sa Panginoon dahil walang-wala yun sa kayang gawin ni Lord sa life mo. So, identify one storm you are facing and surrender it to God. Declare His presence and remind yourself that God is bigger than everything. No? Remind yourself every day. At makikita mo lumalakas ka. Makikita mo tumatapang ka, no? Makikita mo na nagkakaroon ka ng courage to face everything. Kasi nagsimula si Lord sa'yo. The storm inside you, no? Yan yung una niyang pinalalakas. Ikaw ang pinalalakas niya para humarap ka dun sa dapat mong harapin. Huwag mong iwasan ang storm because it's not just go to your life to break you. Hindi. Kasi matututo ka dun sa storm ng life mo. So, huwag mong iwasan yun. Kasi, alam mo naman na nandiyan ang Lord. Hayaan mong matuto ka sa mga napagdaanan mo sa buhay. So, nawa mga kapatid, meron po kayong nabaon or na-remind kayo sa gabing ito tungkol sa getting up through the storms of life. Just a reminder, a gentle reminder for every one of us. So, God bless everyone. So, see you on Sunday po. And happy Friday, everyone. So, tayo po'y pumikit at manalangin. Hallelujah, Jesus, Panginoon, dakila ka, purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. At salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa bawat isa sa gabing ito. Patuloy ka namin pinapupurihan at pinasasalamatan, Lord God. Salamat, Panginoon, na bagamat kami dumadaan sa storm ng buhay, alam namin, Lord God, that you are there. And this storm is not to break us, but to form us, Panginoon, na mas humawak sa iyong mga pangako, Panginoon, sa aming mga buhay at sa kayang gawin mo sa aming mga buhay, Lord. At pinapanalangin ko po, Panginoon, ang bawat kapatid na nanonood, Lord God, if they are experiencing, Panginoon, ng mga challenges sa kanilang life, Lord, ay hayaan mo, Lord, na ma-remind sila na isurrender sa iyo to, Lord God, at magtiwala sa presensya mo sa kaya mong gawin, Lord God. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at tinadakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. See you on Sunday. Mag-church po tayo. God bless po.